yung standard na ginagamit ni Ginoong Morales na dapat gamitin daw sa kanya ni Senator Jinggoy. Ayaw niyang paggamit, hindi niya sinusunod sa committee ito matapos ang mabigyan ng buong laya na magsalita ng ilang oras itong nagdaang 2-3 pagdinig. I'd like to close, Mr. Chairman, by taking advantage of the presence of Secretary Coy. Sir, kindly submit to the committee, ano-anong klaseng drug test ba ang ginagawa ng kada ahensya ng gobyerno? Dahil galing po sa inyo yung policy. Senator Jinggoy, you have the floor. Mr. Chair, gusto ko sana magtanong pero lahat ng lumalabas sa lahat ng sinasabi ni Agent Morales pawang kasinungalingan. Susunod na tanong ko, magsisinungaling na naman. So, ano po mahihita natin dito sa polluted source nito? Okay, last question, Mr. Senator Jinggoy, before you continue, I just would like to put on record that this committee assumed a while ago that he was under doctor's advice to go on online attendance to this hearing. But unfortunately, ngayon mo lang sinabi na wala palang advice ang doktor, kaya as chairman, I have to rule not to continue with the questioning of James Kumar because of his condition. Kung may mangyari, ako pa mananagot. Ha? Just for the record, baka sabihin nila, hindi pinakinggan ni Bato yan kasi gusto pa i-drag pang investigation ng mahaba. No! Ako gusto ko ngayon na. Ikaso lang with that condition. Napaka-heartless naman natin na tao. Napaka-heartless ko naman na chairman kung tutuloy-tuloy ko yan. Kung may mangyari dyan. Kaya yun lang, for the record. Senator Jinggoy, go ahead. Thank you. Last question, Ginoong Morales, ha? Bibigyan na ulit kita. Yes, Mr. Chairman. You said you complied with all the requirements. Am I correct? What kind of compliance did you do? Lahat po, including po yung mga clearances, Your Honor. Your Honor, Mr. Chairman, bagamat irrelevant po yan dito sa, sa ginagawa natin investigasyon. Your Honor, for the record, ito pong... Ano ibig mo sabihin irrelevant? Ano ibig mo sabihin irrelevant? Yung pong tinatanong ni Senator Jinggoy Estrada. Your Honor, ako po ay resource person. At ako po, nandito po, patungkol lang po doon sa aking personal na kaalaman, kaugnay nung kasong nahawakan ko noong 2012. Katunayan, Your Honor, may banta sa buhay ko. Napanood naman po natin sa video. Nagkulang nga po tayo ng imbitasyon. Dapat lahat ng mga tao na binanggit doon sa video na napanood natin dito, kasama ang First Lady, Luisa Araneta Marcos. Nagtatanong po ako, bakit hindi po siya naimbitahan? Kagaya po, nakikita rito, Your Honor. You are now questioning the wisdom of this committee. Kung gano'n ang line of thought mo. Mr. Chairman. Listen, Senator Chis, go ahead. Mr. Morales said repeatedly that he is only a resource person. As the chairman said, sir, hindi po nyo ito party, hindi po kayo at wala kayong karapatan mag-imbita ng kung sino gusto nyong imbitahin. Pangalawa po, tinatanong po kayo ni Senator Jinggoy ng tanong, ang sagot lang po naman, oo, hindi totoo, hindi po irrelevant, hindi po nyo kapasahan bilang resource person lamang. Kung relevant o hindi, pwede kayo magsabing, I invoke my right to remain silent, I invoke my right against self-incrimination. Karapatan nyo po lahat yun, may abogado naman kayong katabi. Pero hindi po para sa inyo na pagsabihan ng miyembro ng komiteng ito na irrelevant yung kanyang mga tanong. Sagutin nyo na lamang po na ayoko pong sagutin. Ganun, tapos. Para hindi na po tayo magtagal masyado. Yes, that's true. Sinabi ni Senator Chis, you can invoke your right against self-incrimination if you don't want to answer the question. Kung ayaw mong sumagot, then bahala ka. Pero kung gusto mong sumagot, please give us the correct answer and the truthful answer. Yun lang ang pakiusap natin. Yes, Mr. Chairman. Thank you. Mr. Chairman, ito po yung patawarin niyo po ako dun sa Pero ito po bilang investigador.
marapat lamang po na ipatawag kung sino-sino yung mga tao na nabanggit doon sa video. Napakaseryoso po, Your Honor. Yung sinasabi na papatayin yan. Kausap po ni Eric Santiago si Romy Enriquez at ito po ay rumihistro doon sa CCTV sa kuha ng video. Ang sinasabi po, papatayin ako. Hindi po ako manok, hindi po ako pato, tao po ako na sinasabihan na papatayin yan. Ngayon, Mr. Morales, Yes, Your Honor. you don't need to lecture that before this committee because the video speaks for itself. Nakita natin yung video. At ako naniniwala sa nangyayari doon sa video na yon. You even take the risk of being charged for violation of that Data Privacy Act sa ginagawa mong yan. But still, you continue presenting it to this committee because alam mong importante yan. Ako'y naniniwala na importante. Ako'y naniniwala, hindi ako nagpapabula. Kaya nga, kinuntem ko ito si Picoy Santiago dahil hindi ako nagpapabula sa kanya na yun ay katang-isip lang niya. Ang katang-isip na sinasabi niya is only an afterthought, palusot, dahil nga kitang-kita dito sa video na pinapakita mo. Mabuti yung klaro tayo dyan. Yes, thank you, Mr. Chairman. Kagaya po niyan, wala po sanang negotiation na gagawin kung wala pong... Please, wala lang. You just answer the question of Senator Jinggoy. If you don't want to answer, tell him. Tell this committee that you don't want to answer. Please, Senator Jinggoy, please continue. Huwag ka muna mawala ng gana magtanong, Senator Jinggoy. Tuloy mo lang. Talagang nakakawalang gana pa rin kasi sinungalingan, Mr. Chair. But at any rate, Mr. Chair, kasi tinanong ko regarding the PDS, noong last hearing ko pa tinatanong sa kanya about his PDS, if he misrepresented himself. Ang lagi niya sagot, no. Pero contrary to what is written sa kanyang PDS, sa kanyang personal data sheet. Ngayon, meron siyang sinasabing mga I complied, meron siyang compliance. Ano yung compliance na ginawa mo? Yun lang naman tinatanong ko. Your Honor, nasagot ko na po noong nakarang hearing, na-comply ko na po lahat ng hinihingi ng recruitment committee, kaya po nila ako tinanggap. Yun lang po, Your Honor, Mr. Chairman. Medyo may kalayuan po yung kasagutan nyo, Ginoong Morales, kasi tinatanong ko sa inyo, whether you complied or not dun sa hinihingi sa'yo ng PIDEA, at tinatanong ko if you misrepresented yourself. Dahil nga, taliwas sa sinagot mo dito sa have you ever been charged formally or have you ever been dismissed, sinabi mo no. Pero katunayan nga, na-dismiss ka sa PNP at you have a string of cases filed against you. Your Honor, na-comply ko na po lahat. Ang recruitment committee po. Sadali lang ha. Sagutin mo tanong. Ako naniniwala ako na comply mo lahat dahil hindi ka ma-appoint kung hindi mo na-comply ang requirements. Yes, Mr. Chairman. So bakit mo pa ulit-ulit na na-comply mo? Ay, na-appoint ka na nga ng PDEA eh. Meaning, hindi naman suruta nga ang PDEA na i-appoint ka kung hindi mo comply lahat ng requirements. Ang tanong lang ni Senator Jinggoy about that PDEA is the truthfulness, yung denial mo na please answer the question. Wala naman. Focus on the question. Your Honor, wala pong denial. Dahil lang, Jonathan, wala naman problema kung na-comply mo o hindi. That is beyond the point. Ang tinatanong ko, simple lang naman, did you misrepresent yourself sa PIDEA doon sa iyong personal data sheet? Yan lang naman tinatanong ko. Yes or no? Ang sinagot mo, no. Kanina, sinagot mo, no? Am I correct? Yes, Your Honor. Pero the PDS says otherwise. Sino pa rin wala ko? Yung documentary evidence o yung kasagutan mo? Your Honor, may mga ano po dyan. Kaya nga po, meron sinasabing na-comply. Kasi may mga hiningi po sa akin. Yun po yun. Yung sinasabi po nyo na yan, na-comply ko po yung mga lacking requirements na hiningi ng PIDEA. Yun po yun, Your Honor. Maliban dyan sa sinasabi nyo na yan, hindi ko na po alam. Mr. Chair, wala tayo makukuha rito para kasinungalingan itong mga sinasagot niya. Tsaka lalayo po ng mga sinasagot niya sa aking katanungan.
Hindi ko na pa alam kung yung mga susunod na mga katanungan ko kung talagang magsisinungaling pa rin to, hindi. So it's useless talking to this guy. He's a polluted source. He's lying through his teeth. Lahat ng mga resource persons pinasusunungalingan siya lang ang tama. So ano ba tatanungin ko sa kanya para kasinungalingan? I-deny niya, i-deny. Pidea, ano masasabi nyo? Did he misrepresent himself sa Pidea, sa PDS niya? Yes, Your Honor. So, follow-up question, Pidia. Bakit siya na-appoint as agent kung may representation siya? Sigurado ako meron kayo diyang validation. Lahat-lahat. Sine-check niyo yan sa recruitment. Paano siya na-appoint kung may representation from himself? Sige. I will ask our HR officer, Your Honor, because at that time I was not yet part of PIDEA. So ikaw nang nasa HR ka na, no? Nung panahon nung Not yet, sir. right now? Not yet, sir. I was Not just yet. appointed last April 1, sir. Okay. So, Sir, I can only surmise that the PDS of Jonathan Morales was submitted to the Civil Service Commission, and I think the original also was submitted to the said commission. As to whether or not he complied with the requirements, for example, the clearances, among others, coming from his former employer, the Philippine National Police, we cannot second guess, Your Honor. But it is incumbent upon Mr. Morales to submit everything to the Human Resources Service of the PIDEA prior to his appointment. kaya nga, ang tanong ko is, ayan, mag-swear ka muna. Please raise your right hand, sir. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, sir? Thank you, sir. Please take your seat. Kaya ang tanong ko nga, bakit siya na-appoint kung kulang ang kanyang requirements at mali-mali yung kanyang requirements? Sir, I cannot answer it because I do not have personal knowledge on the fact and circumstances prior to his appointment as PIDEA agent. General Coy, sir, you've been PIDEA Director General. Posible ba mangyari ito? Na nagsisinungaling siya sa kanyang PDS tapos ma-appoint siya as a PIDEA agent? Wala bang vetting process na ginagawa ang PIDEA? Your Honor, good morning, Senator Jinggoy and Senator Escudero. Good morning, sir. I have not been sa PIDEA, no, but sa PNP, I was the former director of Sorry, sir, personnel. hindi ka pala nag-PIDEA, no? Dangerous Dogs Board ka lang pala. Yeah. I presume Your Honor, I think when we invited General Santiago during the last hearing, I understand he explained the circumstances dun sa recruitment ni PIDEA agent Morales. According to him, as I remember, medyo kulang siya ng tao nung araw. Kaya siguro, I'm just assuming na siguro relax yung processing during that time just to comply with the manpower requirement. That's only an opinion, Your Honor. Thank you, sir, for that very complete pa yung memory mo sa testimony ni General Santiago. Actually, ako, medyo hindi ko na-remember yon, pero I can attest to that na sinabi talaga niya yan during the last hearing. Mr. Chairman, Yes, go ahead, Senator Chis. can I make a manifestation? Yes, go ahead. Sa haba ng testimonya at daming sinabi ni Ginoong Morales, ang napatunayan lamang sa pamagitan ng mga testigong kumatig sa kwento niya ay ang mga sumusunod. Una, na pinatawag po siya ni General Serapio dahil sa away nila ni General Kakdak, ang kanyang superior. Totoo po yan. Meaning, kinatigan ng testigo yung kanyang sinabi patungkol doon. Pero hanggang doon lamang. Pangalawa, na may condo unit si Binibining Maricel Soriano sa Rockwell. Pangatlo,
na may mga kotse ang PIDEA dun sa mga plakang binigay niya na sinang-ayunan din. Kung hindi ako nagkakamali, di ba ba? Ng PIDEA. Na nagpunta sa kanya si Ginoong Enriquez at may kausap siyang nagangalang Eric Santiago na na-videohan. Napatunayan din po yun. Yung nilalaman ng pag-uusap at kung ano yung rason sa likod, nasa pagitan na po nila. Nakakalungkot lang nga na yung standard na ginagamit ni Ginoong Morales na dapat gamitin daw sa kanya ni Senator Jinggoy, ayaw niyang paggamit, hindi niya sinusunod sa committee ito matapos siyang mabigyan ng buong laya na magsalita ng ilang oras itong nagdaang 2-3 pagdinig. I'd like to close, Mr. Chairman, by taking advantage of the presence of Secretary Coy. Sir, kindly submit to the committee ano-anong klaseng drug test ba ang ginagawa ng kada ahensya ng gobyerno, dahil galing po sa inyo yung policy, para sa piloto, sa driver, di ba ba, professional driver's license, sa firearms, una. Pangalawa, pakisubmit din po sa amin kung ano ang inventaryo ng mga test na meron po ang iba't ibang ahensya, kabilang ang customs, kabilang ang immigration, ng pag-test na drugs. Baka mamaya, gaya ng sabi ng nakarang hearing, puro marijuana at sabu lang yan, pati sa customs at sa immigration. Hindi natin alam kung may nakakapasok na iba't ibang uri ng mga droga. At panghuli po, pakibigay sa amin kung anong available sa merkado para sa budget deliberations at nasa ilalim yan ng komite ni Senator Bato. Ano-anong klaseng test pa po yan nandyan? May test po ba na kayang malaman kung 1 taon meron o hanggang 1 linggo lang o 2 linggo? Di ba ba may mga ganon? O hanggang 1 buwan lang? Magkakano ba yon? Ilan ba binibili natin kada taon para sa taunang budget? Pag pinag-usapan, mailagay na po namin doon para hindi naman yung tila, yung sabu at marijuana lang ang palagi natin tinetest at hindi iba't ibang klaseng droga. Sir? Yes, Your Honor, we'll comply. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Sana maging bahagi po yun ng pag-uulat ng Yes, report ng komite. Yes, thank you, Mr. Sir Chairman. Luchis. Thank Thank you, sir. Please submit to this committee, sir. Yes, Your Honor, we'll go. Thank you.